Sabi nila, ang gabi sa ospital ay may sariling buhay. Pero hindi nila alam na sa ganitong oras, mas manipis ang pader sa pagitan ng mundo natin at ng sa kanila. Ako si Clara, isang nurse sa ICU. Sa loob ng 3 linggo, may nakikita ako, mga aninong tila usok na tumataustos sa mga pasyente. Mahahaba ang kanilang mga daliri, humahawak sa mga oxygen mask at unti-unting pinuputol ang hininga ng mga matatanda. Sinubukan kong pigilan sila, pero kaninang madaling araw sa loob ng room 402, nakita ko ang isang anino na nangangangil sa liig ng isang pasyente. Nakapako lang ako sa pintuan. Nakiusap ako, sabi ko, hindi pa niya oras. Pero tumingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya, parang kilala ko. Parang hinihintay niya akong sumama sa usapan. Pero nung lumipas ang ilang sandali, biglang nawala ang lahat ng kadiliman sa paningin ko. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Hindi sila nangangatog. Sila ay mahinahon at eksakto. Ang anino ay wala doon. Ang unan na nakatiin sa mukha ng pasyente, kamay ko ang may hawak. Ang monitor na nag-flatline, ako ang bumunot ng plug. Bigla, naramdaman ko ang presensya ng asawa ko at ng anak ko sa tabi ng medicine cabinet. Nakangiti sila. Sabi nila, ang galing mo, Clara. Malapit na tayong mabuo ulit. Hindi ako halimaw. Isa lang akong tulay. Ang asawa ko, sabi niya, malungkot daw ang pasyente sa room 405. Kailangan niya raw ng kalaro sa kabila. At sino ako para tumanggi sa pamilya ko? Hindi ako pumatay. Pinulungan ko lang silang makapunta sa lugar kung saan kami magkakasama. Magandang gabi, Mr. Miller. Huwag kang matakot. Hinihintay na nila.